Tunay nga nakamangha-mangha ang bahay na matatagpuan sa Maynila na malapit sa Ilog Pasig. Ito ay malaki, ngunit mababa. Ngunit mapapansin din na hindi pantay ang pagkakagawa ng bahay. Marahil ay sa kapalpakan ng arkitekto o marahil sa mga lindol at pagbagyo. Mapapansin din ang napakagarang mga gamit dito sa sala. Ito ay pagmamayari ni Don Santiago de los Santos. Sa kabilang banda naman ay ang pinsan ni Don Tiago na si Tia Isabel na siyang nag-aasikaso sa mga panauhin. Makikita din na masaya ang pag-uusap ng mga lalaki na hiwalay sa mga tahimik at mahinhin na babae. Mapapansin din ang lamesang kinabibilangan ng dalawang fraile na sina Padre Sibila na isang padre sa Binondo at si Padre Damaso na dating pura paruko ng bayan ng San Diego. Naroroon din si Teniente Guevara na nag-iisang opisyal sa grupong iyon. Patuloy pa din ang pagdating ng mga bisita. Sakot ka. Okay nga. Pinakikilala ko sa inyo si Don Crisostomo Ibarra, ang nag-iisang anak ng matalik kong kaibigan na pumanaw. Kababalik lang niya mula sa 7 taon niyang pag-aaral sa Europa. Magandang gabi, Padre. Kayo po pala si Padre Damaso, ang matalik na kaibigan ng akin. Tama ka, ako si Padre Damaso. Ngunit kailanman hindi ko naging matalik na kaibigan ng iyong ama. Kinagagala ko po kayong anyayahan sa pagkainan para makapaghapunan. Maligayang pagbabalik, iho. Ikinagagalak kitang makilala, Don Crisostomo Ibarra. Madalas ko rin nakasama ang iyong ama nung siya nabubuhay pa. Naway, mas maging maganda ang iyong kapalaran kumpara sa kanya. Desde Leo, Mayor. Salamat po. Nakakatuwa yung mga nabanggit sa aking ama. Kahit paano ay sumaya ang aking puso sa mga bagay na naguguluhan ko. Servidor, ipasok ang mga pagkain. Nagpaluto talaga ako ng tinola para sa'yo. Patid kung matagal mo nang hindi ito nakakain. Alam niyo ba, sa lahat ng pagkain dito sa Las Pilipinas, itong tinola ang aking paborito. Es muy delicioso. Senyor Ibarra, 7 taon pala kayong nag-aral sa Europa. Mabuti ay hindi mo nalimot ang Las Pilipinas. Hindi po. Kahit tinalimot na ako ng ating bayan, halos 1 taon na akong walang ideya kung ano nangyayari dito, maging sa San Diego. Kaya hanggang ngayon, wala akong ideya o paano namatayan na ako. Ipagpaumanhin ninyo. Ngunit para hindi maging malungkot ang ating hapunan, ay ito na lamang iyong sagutin, Don Ibarra. Ano ang nakita mong katangi-tangi sa mga bansang iyong napuntahan? Ayan ba ang epekto ng edukasyon sa Europa? Nauumid ang dila ng tao na tila ba isang pipe. Napansin ko lang na ang kasaganahan at karupuhan ng isang bayan ay nakadepende sa kalayaan ng isang mamamayan. At wala ka ng ibang napansin kundi iyan? Huwag niyo pong sanang ipagtaka kung bakit ganyan ang pinapakita ng ating ginagalang na kura. Ganyan talaga siya maglambing simula nung kami bata pa. Pagpaumanhin niyo muna, ako muna ay aalis muna. Mga Ginoo, Binibini, Huwag ka munang umalis. Parating na rin si Maria Clara. Sinundo na siya ng Isabel. Gayun din ay parating na rin na bagong kura sa inyong bayan. paumanhin, pero paparito na lang po ako bukas. Kita na ninyo? Nakatungtong lang sa Europa, inubing palado ka. At sa oras na iyon, ay tuluyan nang umalis si Ibarra sa hapunan na iyon. Hindi na niya inabot ang pagdating ng bagong kura o maging ng kanyang kasintahan na si Maria Clara. At diyan nagtatapos ang unang kabanata. Inay! Gusto ko pang malaman kung sino yung kikitain ni Crisostomo.
Please. Huwag kang mag-alala at nangako ako sa'yo na ikikwento ko bukas. Ay, so Matulog ka na, Carmen. Bukas na lamang. Nangako ako na ikikwento ko sa'yo bukas. Matulog ka na, Carmen. Pumikit ka na. Aawitan ka na ni nanay. Hello, this is Carmen Martinez. Hello, Ma'am Carmen. This is Jamaica po from Hope Nursing Home. Pinapatanong po ni Dr. Reyes if available po ba kayo ngayong araw. Ang test result po kasi na magulang nyo ay dumating na at gusto namin itong sabihin na personally. Available po ba kayo ngayon? Yes, I guess after lunch. I just need to stop by for my work. Sige po, Ma'am Carmen. Maraming salamat po. 10 taon na palang nakalipas. Maraming nagbago. Marahil ang tamang sabihin ay sumabay sa pagbabago. Marahil ay tamang sinasabi ng iba. Hahanap-hanapin mo ang iyong kabataan, ngunit hindi mo na ito mababalikan. Maging ang mga tao sa iyong kabataan ay unti-unting mawawala, ngunit wala kang magagawa. Actually, Carmen, nung nakaraan ka pa sana namin gustong tawagan kasi nung nakaraan pa dumating yung test result. Carmen? Miss Martinez. Po. Your mother is diagnosed with dementia. She will experience gradual loss and maaari din siya bumalik sa pagkabata. This will be a gradual change. I'm very sorry. We are welcome to give you an option while she's staying here with us in Hope. Parang alam ko yung libro na yun, Naya. Ay? Noong bata ako, hindi ako mahilig sa mga kwentong pambata. Mas nagustuhan ko ang mga aksyon na kwento tulad nito. Isa sa mga paboritong ikwento sa akin ng aking ina ay ang muling pagkikita ng dalawang nag-iibigan, sina Maria Clara at Crisostomo. May palagay ako, Maria, na may katwiran ang manggagamot. Dapat kang magtungo sa lalawigan. Ika'y namumutla at kailangan ng mabuting hangin. Ano ba sa palagay mo? Sa Malabon o sa San Diego? Mas mabuti na huwag ka nang bumalik sa Beaterio. Magkunin niya ang iyong mga gamit at magpaalam sa iyong mga kaibigan. Pinsan, siya'y mahihiyang sa San Diego at ang bahay natin doon ay lalong mahusay at saka nalalapit na ang pista. Tunay nga, si Don Crisostomo Ibarra. Maraming salamat, Tio, sa pagpapatuloy. Kahit na masama ang pag-alis ko sa kasiyahan. Wala nga naman, Iho. Tara't bumaron tayo sa sala at umigop ng kape. Magandang umaga, Don Crisostomo. Magandang umaga din po, Tia Isabel. Papalabas mo si Maria kung siya ang iyong hinahanap. Maria? Mabuting doon na lamang kayo sa azotea mag-usap para makita kayo ng mga kapitbahay. Maria, ano ba't napakatahimik mo? Hindi mo man lang ba tatanungin ng ilang taong pagkawala ko?
Batid kung marami ka ng bansang napasyalan, ako ba'y lagi mong naaalala? Ako ba'y hindi nalimot sa iyong maraming paglalakbay? Sa gayong karaming lungsod at karaming magagandang babae na iyong nakita. Malilimot ba kita? Ako'y di nakapaglakbay gaya mo. Wala akong ibang kilala kundi ang iyong bayan, ang Maynila at ang Antipolo. Lagi kitang nagugunita sa Beaterio na kahit ipagputos at ako'y parusahan ng aking kompresor. Inaalala ko ang ating kabataan na kung saan tayo'y palagi nag-aaway, ngunit nagkakabati rin naman. Iyan ba ang liham ko nung ako'y paalis? Ako ba'y sinulatan pa ninyo ng iba aking Ginoo? Ibig ng iyong ama na ikaw ay umalis at doon sa Europa mag-aral. Dahil sabi niya kamo, ikaw ay lalaki at may tungkulin sa hinaharap. Magbabinata ka na noon, ngunit ikaw ay naluha. Anong nangyayari sa'yo? Ika'y nakapagpalimot sa akin na may kailangan akong gampanan po. Na kailangan kong umuwi ng bayan upang dalawin ang aking mga magulang. Yumao ka na, di na kita pipigilan. Sa loob ng ilang araw, tayo magkikita mo. Ginoo, maaari ko bang malaman kung saan nailipat ang bangkay ng aking ama? Yun ay may malaking krus na nakabaon. Wala na po yun, Ginoo. Wala na po ang krus maging ang bangkay ng inyong ama. At bakit? Sino nag-utos sa inyo na ilipat ang bangkay ng aking ama? Huwag po kayong magalit sa aking Ginoo. Napag-utusan lamang po ako ng kurang malaki. Sino? Ang bagong kura? Kalapastanganan. Ilabas niyo ang aking ama. Inutusan po kami na ilipat ang kanyang bangkay sa libingan ng mga inchik. Umuulan po ng gabing iyon. Naisip namin na itapon sa ilog kaysa mapasama sa libingan ng mga inchik. Kalapastanganan! Ikaw po ba si Padre Salvi? Ako ba ang kinakausap mo? Ikaw nga po, Fraile. Hayaan niyo pong ipakilala ko ang aking sarili. Ako nga po pala si Crisostomo Ibarra. Anak ng erehe at pilibustero. Anong ginawa mo sa aking ama? Wala akong ginawa. Anong wala? Sinasabing wala sa sementeryo, ngunit natagpuan sa ilog. Hindi ako, kundi ang aking alinhin na si Padre Damaso. Paumanhin. Padre, ayos lang po ba kayo, Padre? Tonto, sino ba sa tingin ng binatang iyan ng kanyang sarili? Tama ka, Padre, porket siya'y anak mayaman at may napakagandang nobya, si Maria Clara. Ang ina ng dalawang sakristan na sina Crispin at Basilio ay naninirahan sa labas ng bayan na may isang oras na lakarin. Si Sisa ay nakapangasawa ng isang walang pusong lalaki na inilalarawan bilang isang lulong sa pagsasabong at sugal. Samantalang si Sisa naman ay siyang bumubuhay sa kanyang mga anak. Lahat ng hiyas na pagmamay-ari ni Sisa ay napagbili na upang mapagbigyan lamang ng kaprikyuhan ng kanyang asawa. Kuya! Oh, Crispin, ano kayang niluto ng inay? Salamat na lamang kung may niluto. Kung wala, tiyak matutulog na naman tayo, wala naman ang chat. Kung nasa bahay lamang tayo kasama ang inay, doon walang magbibintak sa akin na isa ako magnanakaw. Hindi papayag ang inay kung malalaman niya lamang tayo na... Sana magkasakit na lang ako sa mahabang panahon nang sa gayon maalagaan ako ni inay, hindi pinapalo at hindi pagbibintangan na magnanakaw. At ikaw din kuya, sumabay ka na sa akin magkasakit. Wag! Mamatay tayong lahat. Si ina, sama ng loob. Tayong dalawa naman sa gutom. Nay! Nay! Sandali! Basilio, anong nangyari sa'yo?
Bakit may dugong yung ulo? Asan si Crispin? Naiwan po si Crispin sa kumbento. Ayaw po siyang palabasin. Nagpas alas 9 na po kasi na makalabas ako ng simbahan. Nakita ako ng Guardia Civil. Si Crispin? Halika't pumasok ka muna dito, anak. Magnanakaw ka! Basilio? Basilio? Nay! Nanaginip po ako! Anong nangyari sa'yo? Ba't ka umiiyak, anak ko? Nay, may balak po ako. Ano yun? Itigil na po ako sa pagsasakristan. Hindi ko na po ibigin, Nay. Pakinggan niyo po ako, Nay. Bukas po ay kunin ninyo ang sahod ko. At pakisundo na rin po si Crispin. Pakisabi na rin po sa kura na titigil na rin po ako sa pagsasakristan. Paggaling ko po ay lalapit po kay Don Crisostomo upang bigyan ako ng trabaho. Nang si Crispin naman po ay makapag-aral kay Tandang Tasyo. Ano pa bang masasabi ko, anak? Kundi oo. Maaari po ba magtanong? Ano ang iyong kailangan? Maaari po ba makausap ang padre? May sakit siya. Si Crispin po, nasa sakristiya po bang aking anak? Ay, wala siya rito. Wala ba sa inyong tahanan? Si Basilio lang po ang naroroon. Ang aking bunso ay hindi pa umuwi. Ay nako, wala siya rito. Ingatan mo yung maliit na yan at baka maging higit pa sa kanyang ama. Saan si Crispin? Nako, huwag ka dito Basilio! Basilio, anak ko! Crispin! Diyos ko! Nabalik yung anak ko! Basilio! Nandito na ang nanay! Patawanin niyo ako mga anak ko! Crispin! Basilio! Hindi ko kaya, Diyos ko! Mga anak ko! Basilio! Crispin! Basilio! Dito na ang nanay! Crispin! Basilio! Hindi ko kaya! Hindi ko kaya, Crispin! Diyos ko, malagyan mo anak ko! Basilio! Ito na ang nanay! Sina Kapitan Tiago naman ang ating ungkulan ng panahon. Si Kapitan Tiago ay pandak, kayo manggik, kalingatan. Sino ka? Asan si Carlo? Carlo? Nay! Doktor! Tulungan niyo po yung anak ko! Nay! Doktor! Nay, ako po si Carmen! Ako po yung anak ko! Hindi ko si Carlo! Nay! Doktor! Na! Doktor ka, di ba? Na! Parang awa mo na! Tulungan mo yung anak ko, Doktor! Tulungan mo na kayo sa labas, miss. Parang awa mo na! Muntik ko nang makalimutan na bago ako, ang maging buhay ni inay ay nauna niyang binuhay ang panganay kong kapatid. Kapatid na matagal na panahon ng kumano. Walang nakakaalam kung ano ang kanyang kinamatay. Hindi siya masyadong nababanggit ni inay dahil na siguro na ayaw niyang maalala ang sakit ng pagkawala ng panganay niyang anak. Anong nangyari? Pinaunlakan ni Ibarra ang pulong na yaon at doon pinag-usapan ang tungkol sa kapistahan ng San Diego. Napagkaisang ang sosobrang pera ay itutulong sa pagpapatayo ng paaralan nila. Si Elias. Kailan ko maririnig ang kwento ni Elias? Bago ang bisperas ng pista ng San Diego, ay nagkakayayaan na ang mga pangingisda, pati yung mga kababaihan sa kanila, kasama rin yung mga kalalakihan.
Kasama na doon si Ibarra at Maria Clara. Dumating sila sa ilog at nakita yung bangkang may palamuti. Ang kanilang bangkero ay matikas at matipunong pangangatawan. Tapos, lumitaw yung buhaya. Buhaya? Na siya ding simula ng labanan ng mga piloto. Tapos, tumulong na rin si Ibarra sa kanila. Niligtas mo ang aking buhay. Kapusok kang tunay. Susunod, huwag mo nang kakalabanin ng tadhana. Mahal ko, ayos ka lang ba? Ginoo, nasa ninyong piloto? Si Elias ang piloto kasama ninyo kanina umaga. Siya isang masamang tao. Ano ba ang kanyang nagawa? Nagbuhat siya ng kamay sa isang pari. Tumanggap kayo ng masamang tao sa inyong kasiyahan, Ginoong Ibarra. Wala akong tungkuling ipagbigay alam sa inyo ang aking mga gawain. Ang lahat ng kasiyahan ay tinatanggap ang lahat. Maging Alperes ay nandito rin kanina. Hala, sige, hanapin na natin ang masamang pilotong iyon. Tabi! 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 Maraming salamat, Ginoo. Ang sadya ko'y muling makiusap na kung sakaling maganap ang mga makapangyarihan, huwag niyo sanang ipagbigay alam. Huwag kang magalala. Hindi kita ipapahuli kahit ika'y pinapausin. Ngunit bakit ka nga ba inuusin? Ang iyong ama ay nagkaroon ng kagalit nang dahil siya ay mayroong mabuting naisin sa buhay. Nalaman niyo ba kung sino ang aking kaaway? Tayo pong lahat ay mayroon, Ginoo. Mula sa lalong maliit na kulisap hanggang sa taong may isip. Mula sa lalong aba hanggang sa taong makapangyarihan at mayaman. Sino ba kayo? Nakapag-aral ba kayo? Huwag niyo sanang limutin ang aking kasasabi pa lamang na kayo ay may kaaway. Mag-ingat kayo. Kailangan kayo mabuhay alang-alang sa ating tinubuang lupa. Buenas tardes. Aba, mabuti kayo nakapunta. Ngunit, bakit tila parang hindi ka masaya? Huminti ka, Maria Clara. Kahit ang mga santo'y matutuwa kapag ika'y nangiti. Maria Clara, tunay ngang ikaw ay dalaga na napakaganda. Buenos dias. Padre, halika, saluhan na natin sila. Halina. Darating ba si Crisostomo? Hindi ko alam. Hindi ata siya regalo. Wala akong ganang kumain. Oh, Crisostomo, andito ka pala. Tumabi ka na sa nobyo mo. Ayan, anariyan lang siya. Magandang balita. Darating sa ating bayan ang kataas-taasang Kapitang General. At ako ang naatasang maging punong padala. Nga pala, binabati kita sa pagpapatayo mo ng paaralan, Don Ibarra. Ang kinuha mong arkitekto ay napakahusay, isang perito. Ang nangangailangan ng mga perito ay ang puta. Kinakailangan mas maging hangal pa kaysa mga Indio na nagpapatayo ng kanilang mga bahay. Ba't pa kailangan ng arkitekto samantalang 4 na dingding lang naman ang kailangan? Bakit? Napakahusay na yung sermon kanina, palibang siya. Alkalde, alam mo naman yung mga Indio na yan. Matuto lang ng konti ay akala mo kung sino na. Parang mga tuta na nakapagpapit. Lahat sila'y magwawakas gaya ng nararapat sa kanila. Ang kamay ng Diyos ay laging nakaamba. Kailangan na lang maging bulag upang ito'y hinihiha. Eko lang! Lumayo kayo! Hindi ibig mamatay, huwag lumapit! Ako naman ang magsasalita. Hindi ba tinuring kang mahal na kaibigan ng aking ama? Hindi ba bukas ang aming bahanan para sa inyo? Hindi ba kahit anong pananalapi ay binibigay sa inyo ng aking ama? Ngunit ano ang inyong ginawa? Nilapastanganan niyo siya! Gusto mo! Tumigil ka na. Parang awa mo na. Utang na loob, tumigil ka na. Isipin mo kinabukasan natin. Ang mga pangarap na binuo natin.
Saan ka galing, Tiago? Nakausap ko na ang ninong mo. Salamat naman sa Diyos. Hulog kayo ng langit, Papa. Nakausap ko na ang ninong mo at ang sabi niya ay papatawan ng kaparusahan si Ibarra. Inutos sa akin ni Padre Damaso na sirain ang kasunduan ukol sa inyong pag-isang dibdib. Ano na mangyayari sa aming dalawa, Papa? Huwag kang mag-alala, anak. Ipapakilala sa iyo si Padre Damaso. Maria, hindi na ako magpapatupik-tupik pa. Alam ko na may mga liham si Crisostom sa iyo. Bakit niyo naman huwi na agad ang mga liham ni Crisostom? Nais ko lamang matiyak kung may nilalaman ito na mensahe o kaisipan na laban sa simbahan o sa pamahalaan ng Espanya. Ang mga sulat na iyon ay naglalamang lamang ng sulat ng mga pag-ibig para sa kanyang nobya. Wala ko kayong makikita. Paano ko sabihin ko sa iyo na may hawak ko na liham mula sa iyong ina? Liham para kay Padre Damaso, liham para sa tunay mong ama. Maria Clara, narinito ka. Papunta pa lamang ako sa inyo. Totoo ba, Ninong? Aking kagalang-galang niya, Ninong? Ba't ka na nanangis? Totoo ba na ikaw ang aking ama? Tapatin mo ako! Tunay ba na ikaw ang aking ama? Masisira lahat ng pinaghirapan namin. Kaya dapat walang ibang dapat makaalam nito. Naiintindihan mo ba? Kung gayon, totoo nga. Kayo ang tunay kong ama. Huwag mo akong hawakan! Bunga ako ng kasalanan! Sumpain naman tayo lahat ng Diyos! Si Ibarra nga ay napagbintangan bilang pinuno ng rebelyon na siyang tumutuligsa sa pamahalaang Kastila. Ginamit niya ang mga nakuhang liham mula kay Maria upang ituon kay Ibarra ang sisi sa pagpapasimula ng rebelyon. Hanggang siya'y madakip, naging paksa ang rebelyon ng mga sawing palad sa Maynila. Maria, Crisostomo? kala ko hindi na kita makikita. Tinakas ako ni Elias kasama ang kanyang mga pangkat. Patawarin mo ako, Crisostomo, sapagkat ako ang naging sanhi ng iyong masalimuot na hinaharap. Pinagtutulad mo ako. Hindi ko magagawa iyon sa'yo. Ako ang dapat magpatawad. Dahil hindi na natin matutupad ang ating mga pangako. Ngayong gabi, isa na akong pugante. Mabuti pa, magpakasal ka na lang sa iba. Pinapalaya na kita. Ayoko ng kalayaan at kapayapaan na iyong tinuturan. Minsan lamang ako umiling. At kung wala ang pag-ibig, ay hindi ako magiging kanino man. Talagang ayaw mo talagang suruan ang aking pagmamahalan. Hayaan mo kang magpalakas. Pagbalikan kita. Kaya mo ba maghintay? Kahit ilang 7 taong pang paulit, hihintayin kita. Ipangako mo lamang na mabubuhay ka. Sinubukang tumakas ni Elias at Ibarra, ngunit sila ay naabutan ng mga gwardya sibil. Sinubukan ni Elias na linlangin ang mga gwardya sa pagtalon sa lawa, habang si Crisostomo na may tumatakas. Masamang balita. Nabalitaan ni Maria Clara ang sawing palad na dinanas ni Crisostomo. Nalunod daw ito sa lawa. Ano? Wala na si Crisostomo? Hindi pwede. Sabihin niyo na nanaginip lamang ako, Tia. Gisingin niyo ako, Tia. Crisostomo! Crisostomo! Hindi pwede. Hindi maaari ito, Tia. Hindi maaari, Tia. Maria,
Labis-labis ang pag-aalala ko sa'yo. Nagkatampuhan ba kayo ni Linares? Hindi ako magpapakasal. Lalo na sa Alfonso Linares na yun. Hindi ako magpapakasal para sa lalaki gusto niya sa akin. Bagkus, papasok ako sa kumbento. Hindi mo alam kung anong daranasan mo sa loob ng kumbento. Buo na ho ang aking loob. Kumbento. Maria, patawarin mo naman ako. Huwag mo naman akong parusahan sa pamamagitan ng pagpaparusa mo sa iyong sarili. Maging ang dating sigla ng kanyang mga awitin ay naglaho na. Nakatulog na rin pala ang iyong ina. Gumagabi na rin, Mrs. Martinez. Kinakailangan niyo na pong umuwi. Sigurado naman akong bibisitahin niyo ulit ang iyong ina bukas. Year 1997. Ang taong ito ay ang aking ika-20 kaarawan. Nalalapit na din ang nakatakdang kasal ko kay Alfredo. Hindi na ako makapaghintay pa. December 1997. Hindi ako naniniwala sa tinuturan ng aking ama. Hindi ako iniwan ni Alfredo. Hindi sa araw ng kasal namin. January 1998. Di ko na alam ang nangyayari sa aking buhay. Wala nang patutunguhan to. Bakit mas pinipili ng papa na ipakasal ako sa taong lumapastangan sa aking puri? Nawalan ako ng dignidad. Pinagsamantalahan ako. Ginahasa. Sa kabila ng lahat ng yun, ay nagkakasiya pa sila sa aming salas at pinaghahanda ako ng marangyang kasal para ako dinudurog. Gusto ko nang lumisan sa mundong to. September 24, 1988. Isinilang ko ang napakalusog na batang lalaki, Carlo. Anak, patawad sa pag-iisip na ikaw ay kamalian. Nakakatuwa na sa liit mong ito ay ikaw ang mundo ko, na sa'yo umiikot ang mundo ni Inay. Pangako, poprotektahan kita. May 1999. Unti-unti nang nalugi ang negosyo na ipinamana sa akin. Lumalabas na din ang mas mahalimaw pang ugali ng aking sinumpang asawa. Madalas niya akong sinisigawan, maging ang anak namin ay hindi nakaligtas sa mataas niyang tinig. Nais ko na lamang umalis sa bahay na ito. December 1999. Halos wala akong kain ng araw na iyon. Umuwi ang aking asawa. Humingi siya ng sahod para merong ipangsugal. Nang wala akong maibigay ay nagsimula na siyang pagbuhatan ako ng kamay. Namimilipit akong nahiga sa lapag ng aming bahay. Sa kanya na pagdiskitahan ng aking anak na nooy umiiyak na. Marahil ay takot na takot si Carlo dahil sa pagsigaw ko at ang mga kalampagan ng mga gamit na nahuhulog. Sinimulan niyang hampasin ang 1 taong gulang kong anak. Ang anak ko na walang kalaban-labang. Ang naiisa kong mundo. January 2000. Nagkasakit ng malubha si Carlo. Pneumonia daw sabi ng mga doktor. Nakakatakot ang sakit na ito. Ngunit nararamdaman kong kakayanin ng aking anak. Andito lang ako, mahal kong Carlo. Nandito lang si nanay. February 2000. Matapos ang ilang buwan na pakikipaglaban, ay nawala na sa mundo si Carlo. Hindi na siya humihinga. Wala nang buhay ang aking anak. Para akong nauupos na kandila. Wala nang luha na lumalabas sa aking mga mata. Patuloy akong nakikipag-usap sa mga doktor at maging sa Diyos na ibalik sa akin ang nag-iisa kong kasiyahan. Ngunit wala yatang pandinig pareho ang doktor at ang Diyos. Hindi nila ako dinidinggin. May 2001. Isinilang ko ang aking pangalawang anak,
si Carmen. Napakalakas niyang umiyak. Gayon din ang paghawak niya sa aking mga daliri na para bang nagsasabing, Inay, hindi kita iiwan. Mahal na mahal kita, anak ko. February 2002. Akala ko'y hindi na ako muling pagbubuhatan ng kamay ng aking asawa. Ngunit ginagawa niya pa din sa akin. Ngunit ginagawa niya pa din sa akin at hindi niya matitiis hanggat hindi niya ako at ang aking mga anak sinasaktan araw-araw. April 2007. Siguro'y nagtataka na si Carmen kung bakit palagi kong nababanggit ang Noli Me Tangere sa kanya. Kailanman ang batang iyon ay hindi naman nahilig sa pambatang kwento. Malamang ay nagtataka na iyon kung bakit ang kwento ni Sisa ang paborito kong ikwento sa kanya. Patawad, anak. Wala kasi akong kaibigan. Walang kaibigan si nanay. Dahil na siguro sa aking itsura na sadyang napabayaan. At ang hindi nawawalang pasa sa aking katawan ay kinaiilangan nila ako. Patawad. Dahil sa'yo ko ay kinikwento ang nangyayari kay nanay. Hindi ko din kasi alam kung paano sasabihin sa'yo na araw-araw akong kinukutsa at binubugbog ng iyong ama. Lahat ng dinaranas ko ay inuugnay ko na lamang sa nobela upang maikwento ko sa iyo. Patawad, anak ko, kung ginagawa kitang kaibigan. Patawad, dahil wala akong kaibigan. Kaya't napapaisip ako kung patas ang mundo. Bakit ganito yung pinaranas sa aking ina? Nasaan ang kaligayahang kapalit ng bawat sakit? Ang aking ina, na nagsilbing Maria Clara ng kasalukuyan, naging tulad din siya ni Sisa. Bakit siya nagdurusa ng ganito? Ngayon sabihin niyo sa akin, patas nga ba ang lahat sa mata ng batas? Talaga bang may progreso sa mundong ito? Alam kong walang makakapantay sa mga bigat ng sakit na iyong dinaanan. Marahil ay tinugon na rin ng Diyos ang mga dasal ni nanay. Na sana'y matutunan mong bitawan ang mga pasakit ng nakaraan. Mas mainam nang magpatuloy sa buhay na wala ng alaala ng mga sugat kaysa magpatuloy sa mga guni-guni ng bighati. Hayaan nating ang mga pahina ng ating nakaraan ang magtaglay ng mga sugat at hayaan natin ang panahon na maghilom at magbigay ng bagong pag-asa. Kung may maibibigay na lamang ako sa iyo, Inay, iyon ang naging una mong kasiyahan. Kahit konting sandali, ay aalalahanin mong simula. Leonora, Alfredo, patawad kung pinaghintay kita na matagal. kahit ilang 7 taon pa ako maghintay, Alfredo, magbuti't bumalik ka na. Halika, at magplano na tayo para sa kasal. Tama ka. Isang marangyang kasal. Isang tunay na kahangahangang kasal.